Masama ang mukha ni SGA after siyang buhusan ng tubig during postgame interview after ng panalo nila kontra Boston Celtics. Naka 35 points, 6 rebounds at 9 assists si SGA. Siya pa ang may hawak ng record ng longest streak na merong 20 or more points. Na-break niya yung record ni Wilt na mukhang may hinahabol din. Mainit sa game si SGA kaya binuhusan ng tubig. Kita sa mukha ni SGA na nainis siya. Si Boy Tawa, masama na nga yung tingin ni SGA, binuhusan pa ulit. Nag-ayos pa ng jersey itong si SGA tapos bubuhusan pa siya ng tubig. Dito lang din kay Jalen Williams nakatingin ng masama itong si SGA. Parang hindi papahuli ng buhay yung tingin niya. Para pa naman Dennis Schroeder yung tawa ni Jalen Williams. Masama na nga yung tingin, binubuhusan pa tapos tatawa ka pa ng masama. Kaya nga si Jokic parang nadidistract lagi kapag siya yung bantay. Nail biter ulit na panalo para sa Thunder, 104-102. Hindi ko sigurado kung tama yun dahil hindi rin nawala ng issue. Sa free throws lang din kasi nagkatalo yun at nagkaroon pa ng loose ball foul. Wala tayong magagawa dyan. Meron na ngang refereeing umiyak dahil nagka-injury. Tumaas naman sa 4 na panalo ang agwat ng Thunder kontra San Antonio para masecure nila ang number 1 seed. Sa last 3 season, ang nanalo ng championship ay either number 1 seed sa kanilang conference or number 1 seed sa mismong NBA. 2023 Nuggets sila ang number 1 sa West, 2024 at 2025 Boston at OKC na sila naman ang number 1 ng buong liga. Back-to-back win naman para sa Denver Nuggets kontra San Antonio, 136-131. 39 points, 2 rebounds, 7 assists para kay Jamal Murray. Si Jokic, 31 points, 20 rebounds at 12 assists. May bago pa ba? Triple-double ulit. May 2 games pang natitira sa pagitan ng Spurs at Nuggets. 1-1 record ang Denver at Spurs ngayong season. Hindi pa nakikita ng Denver si Wembanyama ulit. Hindi rin naman naglaro si Aaron Gordon, precautionary measure dahil back-to-back game. Matagal nang hindi nakakaharap ni Nikola itong si Wembanyama. Bigla din kasing tinanggal si Wemby sa lineup prior yung game dahil merong injury sa paa. Naka day-to-day status si Wembanyama para dito sa San Antonio. So nagtingin ako kahapon, hindi pa siya listed doon. Game time decision yung nangyari dito kay Wemby. May 2 buffer na lang si Wemby bago ma-disqualify sa mga award. So ito nababasa ko lang sa comment section, binasa ko lang. Umiiwas di umano si Wemby kay Jokic, parang Joel Embiid. Dahil ang Nuggets at Spurs may total na 4 games kada season. Dapat papatak na sila ngayon ng nasa 12 games na nagtatapat or higit pa. Isa sa mga anticipated matchup ang Jokic versus dito kay Wembanyama. Pero huli silang nagkatapat April 2024 pa. Sa loob ng 3 season, 4 na beses pa lang nagtatapat si Jokic at itong si Wemby. Halos pa yon rookie season pa ni Wembanyama. Dalang either na rason doon, merong injury si Wembanyama or kaya si Jokic. Pero mostly, ang merong injury doon si Victor Wembanyama dahil last season na wala talaga siya ng matagal. 4 straight ng panalo ang Lakers kahit pa bumalik si LeBron. Number 3 na sila sa standing. Bumalik na din ang dating Austin Reeves. 240 million ba naman? Siguradong gaganahan talaga si Caruso with hair. Sirang-sira ngayon si Bam Adebayo dahil kahit yung mga commentator pinatatamaan siya sa mismong live game. Sinabi pang nung lumabas si Luka, hindi siya naghahabol ng numbers kasi naka 51 points na. Si Bam Adebayo pa tinuro na lang yung kanyang coach. Bakit pa siya pinaglaro nun? May combine na 104 points si Ayton, Luka at si Reeves. Halos hindi na nakatira yung ibang kakampi nila off the bench. Meron total na 51 points, 10 rebounds at 9 assists si Luka. Si Ayton naman 23 points at 10 rebounds. Si Austin Reeves naman bumabalik na rin. Nagkaroon ng 30 points, 5 rebounds at 7 assists. Nakakalagpas na siya ng 20-point mark. Parang winawagwag lang din si Austin Reeves nung isang player ng Bulls dahil dun sa jump ball. Dito nga lang masusubukan pa si LeBron dahil sa next 3 games nila, Nuggets tapos 2 sunod na Rockets. Si LeBron versus dito sa Bulls merong 18.7 rebounds at 7 assists. Another contender ulit ang makakatapat nila. Hindi pa kasama dyan yung 3 team na susunod pa, yung Miami, Orlando at Detroit. Si DeAndre Ayton naman mukhang nabuhayan Pinagbigyan din sa offense. Kaso yung defense nagiging problema pa rin. Nabigay na yung hilig kay Ayton. 2 sunod ng maganda yung nilalaro niya offensively.
Maganda yung momentum ni Ayton, sabi nga niya sa interview nung nakaraan after nilang talunin yung Minnesota. Ngayon naman ulit siya nagkaroon ng 20-10. Kahit pa nakabalik si LeBron, halos hindi nga lang tumira yung ibang kakampi nila. Kaya di umano, nagsipag itong si Ayton papasok ng 4 straight wins ng Lakers. Meron kasi mga rumors na ang LA naghahanap ng big man sa draft. Dahil sa report, gustong gayahin ng Lakers ang ginawa ng Dallas na naging big impact noon ang rookie na Dereck Lively. Ito yung kasama niya pa si Luka. Ang isa sa mga target ng Lakers makuha si Aday Mara ng Michigan, 7'3 center. Kasama pa dyan yung isa pang big man ng Arizona. So hindi ko sure ang bigkas dito, si Mojios Cribas, 7'2 center din. Talagang napapaisip ngayon si Ayton na gilasan bago matapos yung season dahil ang Lakers may rason na para bitawan siya at pwede rin siyang gawin pang kumpleto na lang ng lineup. Meron kasi mga available na sentro pagdating ng draft, hindi pa kasama dyan yung pwede nilang makuha sa free agency dahil meron din mga available na player.